Ika-133 kabanata, sa pagpapatuloy. Sinasabi sa mga bata ni Black Peony. Nasundan daw nila siya, at dadalhin daw sila niya sa madaling daan papunta sa Murim Alliance. Lumingon sa kanyang likod si Black Peony na sinabi niya kay Master Gui Myeondok na sila daw ay mauuna nang umalis. Dagdag pa niya na tapusin daw niya ito ng mabilis at siya ay bumalik. Pinagmamasdan ni Master Gui Myeondok ang mga ito. Habang sila ay papaalis, na seryosong nakatingin siya sa kanila. Dumating si Ashtree na sinabi kay Master Gui Myeondok na kung siya daw ba ay nag-aalala. Na masayang sinabi niya na hindi daw naman. Dahil sila ang mga disipulo niya. Habang tinitingnan nila ang mga bata na papaalis ay sinabi pa ni Ashtree kay Master Gui Myeondok na siya daw talaga ay naging guro na. Mabilis na tumatakbo si Black Peony na mabilis na nakasunod sa kanya ang mga bata. At sinasabi ng mga ito na kailangan daw ba nilang tumakbo ng ganito papunta sa Alliance. Pinagpapawisan si Kalbo na napahawak sa kanyang bibig na sinabi niya. Na parang siya daw ay masusuka. Na nakatingin kay Namungmay na sinabi sa kanyang isip na parang siya daw ay hindi man lang napapagod. Nagulat naman si Jagalmi nang mapansin niya ang mga alagad ni Black Peony na sinabi niya sa kanyang isip na paano daw nila pinapanatili ang bilis na ito. Sa kabila ng pagkakaroon ng mas kaunting panloob na enerhiya kaysa sa kanila. Nakangiting sinasabi ng makulit na alagad ni Black Peony na parang ang bagal daw niya ngayon. Makikita ang mga ito na paakyat sa bundok na sinasabi pa ng makulit na tao na. Tinawag ang kanilang chief at sinigaw na kailan daw sila makakarating sa ganito kabilis. Lumingon si Black Peony at sinabi sa makulit na kung hindi daw ba niya nakikita, ang mga bata daw ay nahihirapan. Sinabi pa niya na magpakita daw sila ng konsiderasyon sa mga bata bilang mga matatanda. Nakadila ang makulit na lalaki, at sinabi pa niya sa mga bata na ang kanila daw na ginggong ay iba sa regular na footwork. Makikita ang isang paa na may enerhiya na sinasabi pa sa kanila ni Black Peony na gamitin daw nila ang buong talampakan, at hindi lang daw ang dulo ng mga daliri ng paa. At pagkatapos ay nagtinginan ang mga bata habang sila ay tumatakbo na napasabi ang mga ito na isang talampakan. At sinigaw na sinabi sa kanila ni Black Peony na tila pinalaki daw sila ng labis sa karangyaan, at ang bundok daw na daraanan nila ngayon ay hindi patag. Sinigaw pang sinabi niya sa kanila na ituon daw nila ang panloob nilang enerhiya sa kanilang mga paa, upang maramdaman daw ang lupain. Ang ibig lang daw niyang sabihin, ay tigilan nila ang pagsasayang nito. At makikita ang mga bata na nakapikit na taimtim na nagko-concentrate habang tumatakbo na pawisan. At inilapat nila ang kanilang buong talampakan sa lupa gaya ng sinabi sa kanila ni Black Peony. At sila ay bumilis sa pagtakbo. Na tumatawang lumingon sa kanila si Black Peony na sinabi nito sa kanila na gaya daw ng inaasahan mula sa mga disipulo ng kapitan. At habang mabilis na tumatakbo si Black Peony ay masayang sinisigaw niya na ituturo pa daw niya sa kanila ang ilang galaw bago sila makarating sa alyansa. At lumipat ang eksena kay Master Gui Myeondok na sinasabi nito na Black Plum Blossom. Talaga daw bang hindi siya makikipagtulungan? At sinabi naman ni Black Osmanthus kay Black Plum Blossom na ang batang iyon daw ay ganoon pa rin ang ugali. Na makikita ito na nagmumukmok na nakaupo sa likod ng bato. At makikita ito na sinabi ni Black Osmanthus kay Master Gui Myeondok na kapitan, magsimula na tayo. At susunod na lang daw siya ng kusa. At biglang naaalala pa ni Master Gui Myeondok ang nakaraan na sinabi pa niya sa isip na. Ang Black Plum Blossom daw ay isang cute na pasaway noong araw. At ipinakita kay Master Gui Myeondok ang pills na nasa kahon at sinabi nito na sa tulong daw nito, maitutunton daw nila ang lokasyon ng mga bastardo ng demonic cult. At kinuha ni Master Gui Myeondok ang pill at tiningnan ito na sinabi na. Seryoso, napakabrusko daw ng pamamaraang ito. At makikita na isinusubo na ni Master Gui Myeondok ang pill. At biglang sumabog ang enerhiya ng pill na nasa katawan ni Master Gui Myeondok. At ilang saglit pa ay natuntun niya ang lalaking nakatalukbong. Na ikinagulat nito nang maramdaman niya na napatingin sa kanyang itaas. At nakita niya ang mata ni Master Gui Myeondok na nakatingin sa kanya. At sinabi nito na andyan ka lang pala. At nakangiting sinabi sa kanya ni Black Osmanthus na maghahanda daw siya ng masarap na inumin pagbalik niya. At kumaway na si Master Gui Myeondok na sinabi nito na magkita na lang daw sila mamaya. At mabilis na tumalon ito na ikinagulat ni Black Plum Blossom nang maramdaman niya itong tumalon ng malayo si Master Gui Myeondok.
At makikita na si Black Palm Blossom ay sumunod din kay Master Gui Myeondok na pinagmamasdan ni Black Osmanthus na sinasabi nito na sino daw ang mag-aakalang makikita niya ulit ang dalawang iyon na magkasama. At sumapit na ang gabi na makikita na bilog ang buwan at isang bahay. At sa loob nito ay ang kapatid ni Nambuong Mai na nakahiga sa kama at tulog na sinasabi ni Black Osmanthus na ang kanyang mga meridian daw ay humina ngunit stable na. Sinabi pa niya na napatingin ang kanyang alagad na tapos na daw ang critical na yugto, kaya ang pamilyang Nambung na daw ang bahala sa natitira. At sinabi naman sa kanya nito na maniniwala daw kaya ang alyansa sa kanila. Hindi daw ito magiging problema sa Beggar Sect. Pero galing daw ang impormasyon sa Lower District Sect. At hinawakan siya sa balikat ni Black Osmanthus at sinabi nito sa kanya na ano naman daw kung ang impormasyon ay mula sa mabuti o masama. Huwag daw siyang mag-alala. At biglang nagulat si Black Osmanthus nang may mapansin siya sa labas. At siya ay lumabas na sinasabi na ito daw ay kakaiba. Ang akala daw niya ang kaptein ay nakabalik na, ngunit sino daw sila? Na makikita ang mga anino ng tao sa harapan niya na nagtataka. Habang makikita ang mga taong ito na nakamaskara. Na sinabi ni Black Osmanthus na alam na daw niya. Na sila daw ba yung mga loko mula sa New Black Flower League na binanggit ni Black Plum Blossom. At kinuha niya ang kanyang maskara na sinasabi pa niya na sila daw ay ginagaya ng mali. At naglabas ng matinding enerhiya na sinabi pa niya na hayaan daw nila na ipakita niya sa kanila ang tunay na Black Flower League. At inilabas ang kanyang mga barya na makikita sa kanyang palad. At mabilis niyang itinira ang mga ito na tinatawag niya itong bullet coins pirate technique. At mabilis na hinarang na makikita na ang mga coins ay napigilan ito ng dark iron shield. Habang nasa air ay napasabi si Black Osmanthus sa kanyang sarili na alam daw nila ang tungkol sa kanyang bullet coin spirit technique. Dagdag pa niya na ang mga bastardo daw bang ito ay tinatarget siya. At naglabas muli ng enerhiya si Black Osmanthus na sinabi pa niya sa kanyang isip na kailangan daw niyang tumagal hanggang dumating daw ang pamilyang Namung. At pagkatapos ay malakas na gagamit ng sipa si Black Osmanthus sa mga bagong Black Flower League na tinatawag niyang Silent Fury Wheel. At isang malaking pagsabog ang makikita. Na makikita palang nahawakan ang kanyang paa ng isang tao. Na ikinagulat ni Black Osmanthus. Ang humarang pala ay si Black Orchid na tinitingnan siya nito. At dito na po nagtatapos ang ika-133 na kabanata. Ika-134 na kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang nagkawasak-wasak na lupa. At si Black Osmanthus ay duguan na nakahawak sa kanyang tiyan. At sinasabi niya na matagal-tagal na rin daw. Pero parang hindi daw ba masyadong mainit ang kanyang pagbati. At nagipon ng enerhiya sa dulo ng daliri si Black Orchid na sinasabi nito na masyado daw siyang madaldal. Na makikita na itinira ito kay Black Osmanthus na napasabi ito na ito daw ay napakadelikado. At pagkatapos ay tumakbo ito sa gilid upang maiwasan ang atake ni Black Orchid. Na makikita ang tinira niya ay sumabog sa malayo. Na napasabi sa isip si Black Osmanthus na iyon daw ay totoong nakamamatay na atake. Pero bakit daw? At pagkatapos ay napasukan na naman ito ng dugo na sinasabi pa niya sa kanyang isip na malalim daw ang sugat na natamo niya. Sobra na daw ang pagdurugo niya. At hindi na daw pwedeng magtagal pa ng ganito. At makikita ang kapatid ni Nambung Mai na sinabi pa ni Black Osmanthus sa kanyang sarili na bukod pa daw rito, ang gusaling ito daw ay kinaroroonan ng kapatid ng batang iyon at maraming martial artists, daw ang madadamay sa panganib na ito. Dagdag pa niya na makikita ang maskara nito na kailangan na daw niyang makaalis dito kaagad. At siya ay kumuha ng smoke bomb. Na mabilis na sinabi ni Black Orchid sa kanyang mga alagad na pigilan daw siya, na mabilis na sinugod ng mga ito. At habang napatigil sila dahil sa makapal na usok ay nagulat ang mga ito nang mabilis na lumabas si Black Osmanthus mula sa makapal na usok at ang mga ito ay inatake niya sa muka. Na napasabi ito na bukas na daw ang daanan. Na mabilis na tumalon sa ere at sinabi nito sa kanyang isip na ngayon, ang kailangan daw ay iligaw silang lahat papunta sa gubat na iyon. Na inutos ni Black Orchid na sinabi nito na habulin daw siya. New Black Flower League. Na makikita na tumatalon sa ere si Black Osmanthus. At makikita itong mabilis na papunta sa gubat, na makikitang mabilis siyang hinahabol mula sa likuran ng mga bagong Black Flower League.
At napalingon ito na napasabi sa kanyang sarili na ang mga bastardo, mas mabilis daw nilang nasundan siya kaysa inaasahan. Na makikita na hinagisan siya ng mga kunay ng mga ito. Na agad na hinarang ni Black Osmanthus ang mga ito. Ngunit isang anino ang mabilis na pumunta sa kanyang likuran. Na tinusok ng kamay ang katawan ni Black Osmanthus. Na ito pala ay si Black Orchid na sinasabi nito na nahuli din kita, Black Osmanthus. At biglang isang flashback na makikita ang isang malaking bangin na sa baba nito ay isang makapal na kakahuyan. Na makikita na si Black Osmanthus ay bata pa na sinasabi nito na kapitan, may bata daw dito. Na makikita ang bata ay nakamukmok sa isang sulok. Na ito ay si Black Orchid noong bata pa. At iniabot ni Black Osmanthus ang kanyang kamay sa bata na sinasabi nito na kung okay lang daw ba siya. Na makikita ang bata na nagulat na natulala. At pagkatapos ay makikita na dinala ito sa kampo nila. Na makikita na mag-isa lang itong kumakain. Na lumapit sa kanya si Black Osmanthus na sinabi nito na hindi daw masarap kapag mag-isa kang kumakain. Na tumingin ito sa kanya na nagtataka. At makikita si Black Peony na si Jiang Wuong ng 8 taong gulang pa lang. Na lumapit din sa dalawa at nakikain sa lamesa na sinabi pa nito na grabe. Ang liit daw ng plato niya. At paano daw siya lalaki sa panahon ng kabataan niya kung ganyan? At tumabi din sa kanila si Black Palm Blossom na sinabi naman na sige, kumain pa daw siya ng marami. At mahuhuli daw siya kaagad bago pa siya makapatay ng kahit sino. Ito naman ay si Wol Sushim, nang siya ay 10 taong gulang pa lang nakilala rin sa tuwag na Black Palm Blossom. At sinabi naman sa kanya ni Black Osmanthus na Sushim, hindi daw ba't siya ay masyadong konti ang kinakain. At sinigaw niyang sinabi kay Black Osmanthus na huwag daw niya siyang tawagin sa pangalan. Siya daw ay si Black Plum Blossom. At kailangan daw niyang maging magaan para bumilis ang kanyang kinggong. At sinabi naman sa kanya ni Black Peony na sige, sa kanya na lang daw ang karne niya, sister. At tumugon na sinabi nito na yak, huwag daw niyang tawagin siya ng sister. Na nagugulat si Black Orchid sa mga ito. At biglang umiti siya. Habang kumakain sila ay inilayo ni Black Palm Blossom ang kanyang pagkain kay Black Peony na tila abutin niya ito. At lumipat ang eksena sa mataas na bangin at mga grupo ng mga tao ang makikita na may dalang mga sulo na sinasabi na nasugatan daw siya. At hindi daw siya makakalayo. Dagdag pa ng mga ito na halughugin daw ang paligid. At makikita ang isang tao na may sugat sa tiyan. Na ito pala ay si Black Orchid na sinasabi sa kanya ni Black Osmanthus na tiisin pa daw niya ng kaunti. At bakit daw niya ginawa yun ng sobra-sobra? At humihinga ng malalim si Black Orchid na sinasabi nito na ang mga trainees daw na katulad nila ay mga itinatapon lang daw naman, di daw ba? At sinabi pa niya sa kanilang tatlo na sundin na lang daw nila ang mga patakaran at iwan na lang daw nila siya. At sinabi sa kanya ni Black Osmanthus na huwag daw niya siyang bullshitin. Ang pag-aalaga daw sa mga kasama nila ay bahagi rin ng patakaran. At tumugon muli sa kanila si Black Orchid na pakiusap, umalis na daw sila. At biglang binuhat ito ni Black Peony at sinabi nito na wala daw siyang alam tungkol dyan. At sila daw ay babalik ng magkasama. At nakita sila ng mga tao mula sa bangin at itinuro sila na sinasabi na may naririnig daw siyang ingay mula roon. Habulin daw sila. At mabilis na bumaba ang mga ito sa bangin. Na makikita na hinarangan sila ng mga ito. Na sinipa sa puwet ni Black Palm Blossom si Black Peony na sinabi nito na gago ka. Nalantad daw sila dahil sa kanya. Leche, nasa panganib daw tuloy ang buhay nila ngayon. At balik sa kasalukuyan, na makikita si Black Osmanthus ay nakadapa sa lupa na nagsusuka ng dugo. Na pinagmamasdan ni Black Orchid na sinasabi pa ni Black Osmanthus na bakit daw siya ay galit sa kanila. At tumugon ito na sinabi sa kanya na ano daw ba ang tungkol sa pinagsasabi niya? Hindi daw ba't iniwan niya muna siya? Habang nanginginig ang katawan ni Black Osmanthus ay sinasabi nito kay Black Orchid na iniwan. Ano daw ang ibig niyang sabihin? Na makikita ang kamay ni Black Osmanthus na wala ng lakas. Na makikita ang bagong Black Flower League na mga miyembro na sinasabi kay Black Orchid na sila daw ay nakabalik na. At habang nagdedeleryo si Black Osmanthus ay naaalala pa niya si Master Gui Myeondok na sinasabi sa kanya na ano daw ba ang kanyang pangarap. At tumugon ito habang umiinom ng alak na gusto daw niyang magtayo ng tahanan para sa mga ulilang pwedeng balikan.
At nagkampay ang dalawa na sinabi sa kanya ni Master Gui Myeondok na kakailanganin daw niya ng malaking halaga ng pera para dyan. At tumugon ito na sinabi na sige, mag-ambag na lang daw siya ng kahit kaunti. At makikita na natanggal ang maskara ni Black Usmantos na lumuluha at tumirik na ang mata. Na naiwan na nakabulagta sa lupa. At dito na po nagtatapos ang ika-134 na kabanata. Ika-135 kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang isang liwanag sa kalangitan. Na napatingin si Master Gui Myeondok. At seryosong nakatingin ito na sinasabi sa kanyang isip na may masama daw siyang kutob. At ano daw kaya ang nangyari? At tumingin siya sa apoy at nag-iisip. Habang nakaupo si Master Gui Myeondok sa harapan ng apoy ay sinabi nito na huwag lang daw siya tumayo dyan, pumunta daw siya rito at magpainit. Sinabi pa niya na ikinagulat ni Black Palm Blossom na kung duda pa rin daw ba siya sa akin. At natataranta itong tumugon na sinabi nito na hindi naman. Kaya lang daw ay sobrang laki ng pinagbago daw niya. At pumikit si Master Gui Myeondok at sinabi nito sa kanya na patawarin daw niya siya sa hindi pagsasabi sa kanya ng lahat ng ito. Sinabi pa niya sa kanya na nalampasan na daw ng katawan niya ang mga limitasyon nito noong Great Orthodox Demonic War. Na nagulat si Black Palm Blossom na sinabi na posible daw bang noong mapagpa siyang labanan. Laban sa pinuno ng demonic cult. At tumugon si Master Gui Myeondok na sinabi nito sa kanya na tama daw yon. At salamat daw sa kanila na nakipaglaban sa mga tagapagtanggol ng kulto. At siya daw ay hirap na hirap makarating sa pinuno. Na makikita ang pinuno ng demonic cult. At sinabi pa ni Master Gui Myeondok sa kanya na kung hindi daw siya nakipaglaban kasama ang Master noong panahong iyon, malamang wala na daw siya sa mundong ito ngayon. At makikita ang muka ni Master Gui Myeondok na malungkot lang na nakatingin sa apoy. Na sinasabi sa kanya ni Black Palm Blossom na kaya, mula daw noon, ang kalusugan ng kapitan na ang tinutukoy niya ay ang kaharap niyang si Master Gui Myeondok. At sinabi sa kanya nito na huwag daw siyang mag-alala. Dahil hindi pa daw panahon para mamatay siya. Sinabi pa niya habang makikita ang apoy na hindi daw siya mamamatay at iiwan sila, kaya makakaasa daw siya. At sinabi sa kanya ni Black Palm Blossom na pinatigas ang kamao sa harap ni Master Gui Myeondok na sino daw ang nag-aalala tungkol dyan. Naku, curious lang daw siya. At makikita ang kalangitan na tumugon na sinabi sa kanya ni Master Gui Myeondok na sige. Naiintindihan daw niya. At makikita na naglalakad si Black Orchid kasama ang miyembro ng bagong Black Flower League. At napahinto ito. At sinabi sa mga miyembro ng Black Flower League na mauna na daw sila. At tumugon ang mga iyon na masusunod daw iyon. At makikita na mabilis na umalis ang mga ito. At tinanggal niya ang kanyang maskara at makikita ang kanyang muka na may balat pa rin sa muka na tinitingnan niya ang kanyang maskara. Na naiisip ang sinabi sa kanya ni Black Usmantos na sino daw ang nagsabing iniwan siya nila. At sinabi pa niya na hanggang sa huli. Nagdadaldal pa rin daw siya. Na makikita si Black Usmantos na malamlam na ang mga mata na nagsusuka ng dugo. At nakatungong sinasabi sa kanyang isip na tunay na hindi daw pamilyar na mukha. At mahigpit na itinikom ang mga kamao niya. Na makikita itong nakayuko na mag-isa sa ilalim ng bilog na buwan. At lumipat ang eksena sa Great Decameriad Hills. At isang nakatalukbong na lalaki ang pinagmamasdan ang isang nakahigang tao. Na sinasabi nito na nagising na daw ba siya? Na lumiwanag ang mga mata ng taong nakahiga. Ito pala ay ang leader ng tang na sinabi nito na sino ka bata. At bumangon ito na sinabi ng lalaking nakatalukbong na siya daw ito, family head. At winasak ang suot na maskara sa muka. Na makikita ang tunay nitong muka na ito pala ay si Tang Soha. Na sinabi ng leader ng tang kung iniligtas niya daw ba siya. Na sinabi sa kanyang isip na may ganitong kakayahan daw pala ang batang ito. At naglabas ng enerhiya si Tang Soha at sinabi sa family head na sa wakas, may mga bagay pa palang kailangang gawin ang family head. Na sinabi sa kanya ng family head na ang dami daw niyang sinasabi. Na napangiti sa kanya si Tang Soha. Na sinabi nito sa family head na anong problema. Hindi daw ba niya maigalaw ang katawan niya? At sinabi ng family head na ikaw. Ano daw ang nangyayari sa kanya? At kakaibang umiti si Tang Soha na sinabi nito sa kanya na huwag daw siyang mag-alala. Nilagyan lang daw niya ng limitasyon ang intensyon niyang pumatay sa kanya.
At sinabi pa nito sa kanya na ang kasalukuyan daw niyang lakas ay mas malakas pa kaysa dati. At hindi na daw siya basta-basta magpapatalo kay Guy Myeondok muli. At naalala pa ni family head ng Tang ang nangyari sa kanya na sinasabi niya sa isip na tama. Namatay nga daw siya noon, hindi daw ba? Pero paano? Na makikita ito na naglalabas ng lilang aura na napasabi pa sa isip niya na ang panloob kong enerhiya ay umaapaw. At napatingin siya kay Tang Soho nang sabihin nito na tinanim daw niya ang enerhiya ng Key Point Exploding Pill. Na pinino mula sa Demonic Blood Pill sa katawan daw niya. At sinabi pa niya na family head hindi daw niya iniligtas ang buhay niya mula kay Guy Myeondok. At lahat daw ng ito ay dahil sa kanyang konsiderasyon. Sinabi pa niya na tumingin ng kakaiba na kaya pakiusap, gamitin daw niya ito ng maayos. At napamulaga ito na nagtataka na sinabi na ikaw. At lumipat ang eksena kung saan makikita ang waterfalls at si Black Orchid ay nakayuko sa isang tao na sinasabi sa kanya nito na naayos daw ba niya ang gawain ng maayos. At tumugon ito na sinabi ni Black Orchid na oo, ayon daw sa utos ng master. At nagulat ito nang mapakinggan niya na sinabi sa kanya nito na ganoon ba? Pero bakit daw nanginginig ang kinya? At sinabi pa niya kay Black Orchid na huwag daw siyang mag-alinlangan. Na makikita ang bilog na buwan at unti-unting lumalabas ang matandang lalaki sa dilim. At ilang saglit pa ay makikita na ang muka nito. Na sinasabi pa kay Black Orchid, habang nakaluhod na nakayuko, natandaan daw niya kung sino ang nanatili sa tabi niya sa huli. At huwag kalimutan daw ang kanilang layunin. Dagdag pa nitong sinabi na habang nakaluhod pa din si Black Orchid, na malapit na daw matapos ang dakilang plano. At makikita sina Master Guy Myeondok at si Black Palm Blossom. Na mabilis na pupunta sa kinaroroonan ng demonic cult. At makikita ring mabilis na tumatakbo ang Snake Group papunta sa Murim Alliance. At pagkatapos ay makikita ang matandang kausap ni Black Orchid na nakatingin sa kanya na sinabi nito habang nakasuntok ang kamao sa palad na ang lahat daw ay ayon sa kanyang kagustuhan, Master. Dito na po nagtatapos ang end of Season 3. At dito na rin nagtatapos ang ika-135 kabanata.